So the message of the Lord for us this morning, we entitled it, The Grace to a Fresh Start. God's grace to a fresh start. Dito po sa Genesis 35, ay makikita po natin dito ang pagtawag ng Diyos kay Jacob na bumalik doon po sa Bethel. Dahil meron pong nangyaring hindi maganda sa kanilang pagtira po sa Shechem. Shechem is a place of spiritual compromise. Kung saan ang Shechem kasi ay nandoon po yung boundary ng Kanaan, the Promised Land, at yung pong Hur, kung saan pinanggalingan po ni Abraham kung saan tinawag siya ng Panginoon. So, nasa borderline sila. And Shechem is also a place where you to decide if you go back to the world or you're gonna pursue on to the promise of God, to the calling of God. Eh doon nagdwell si Jacob. Eh hindi po doon hindi po doon nagdwell si Abraham no? Actually, nung nakarating si Abraham sa Shechem, pag-alis po niya from Hur sa kanyang pamilya, doon po siya nagtayo ng altar na sumamba sa Panginoon. At doon niya nakita, doon nangusap ang Diyos sa kanya at natanggap ang mga pangako, kung kaya't nagpatuloy po siya sa Kanaan, kung saan nandoon po ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ito naman po si Jacob ay merong ipinakita ang Diyos sa kanya kung saan doon ay pagpapalain siya, at yun po ay tinawag na Bethel, no? Dito po ay tinawag ng Diyos si Jacob dahil po sa hindi magandang nangyari sa kanila sa Shechem. Lumabas na kayo dyan. Bumalik kayo doon. Kaya we can see here that God initiates restoration even when we linger in failure or compromise. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God initiates restoration. So, ang nag-i-initiates po ng restoration kapag tayo po ay napupuno po o nasasadlak sa maling gawain or nako-compromise. Namimingled po tayo at nakakasalamuha po natin kung anong ginagawa ng mga tao ay nahahawaan na po tayo. Ang Diyos po ang siyang tumatawag sa atin. So, bago sabihin ng Diyos kay Jacob na bumalik sa Bethel, si Jacob ay galing sa matinding krisis sa Shechem dahil sa ginawa po ni Simeon at Levi, no, na anak niya, na paghihiganti. Pinatay nilang mga tao po doon, no? Mga kalalakihan. Grabe. At ginamit pa po yung covenant na ibinigay ng Diyos sa kanila, yung pagtutuli. So, dinisib po ni Simeon at ni Levi ang mga tao ron at pinagpapatay nila dahil po sa puno sila ng galit. Kaya yan po talaga ang aral doon Ang aral po ng ating nakarang mensahe ay pag napuno ang galit ang puso mo, walang magandang maibubunga at hindi maihahayag ang katwiran ng Diyos. God's righteousness cannot be revealed if your heart is filled with anger, hatred, revenge, vengeance. Ayan po ang nagbablock para may pahayag, may labas, may pamuhay ang katwiran ng Diyos. Bagkus, ito pong negative emotion na to, ang galit, ay nagbubunga po ng kamatayan, pagkawasak, pagkasira. At ito po ang nangyari sa kanila. Kaya sila ay napuno ng takot. Yung ginawa ni Simeon at ni Levi na paghihiganti doon sa pagkagahasa ng kanilang kapatid na si Dina, ay hindi po nagbigay ng solusyon sa kanila pong problema. Bagkus, lalo pang nabaon sa matinding problema, hindi lamang si Levi saka si Simeon, si Jacob, ang buong angkan. Nadamay lahat ang buong angkan. Kaya minsan yung pong maling desisyon natin, nadadamay ang lahat, no? So, bagsak ang kanyang moralidad sa time na yan, si Jacob, at puno siya ng takot. So, sa ganitong estado, habang siya po ay nasa estadong ganito, hindi si Jacob ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang bumaba para hanapin siya.
Hindi nag-pray si Jacob eh. Lord, anong gagawin ko? Hindi niya sinabing ganun. Ang Diyos mismo ang bumaba. Dito po, no? Pinapakita po dito na grabe talagang biyaya ng Panginoon. Grace always pursues us. Grace doesn't wait for us to get clean before it calls us. Hindi po tayo tinatalikuran ng biyaya ng Diyos. At hindi hinihintay na maging malinis muna tayo bago tayo tawagin. Dito makikita natin that ang biyaya ng Diyos ay laging nag-i-initiate ng unang hakbang upang sa iyo pong maling kalagayan ay madala doon sa tamang kalalagyan. Kaya nga po dito sa Ephesians chapter 2 verse 4, ipinapahayag, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. In other words, even when we were yet sinners, even when we were yet dead, separated, casted out because of our transgression, God demonstrated His love for us. Kaya nga po, because of His great love, kaya nga po ang pagkatawag sa atin talaga ng Panginoon, wala tayong may pagmamalaki eh. We are called because of His great love for us. Grabing meditation. If you're gonna meditate here in Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, it is by grace that you and I have been saved. Kaya dito po, no, tinawag ng Diyos si Jacob, umalis ka dyan sa Shechem, punta na kayo sa Bethel. Ang Bethel ay ang lugar kung saan unang nakita ni Jacob ang hagdan na umabot sa langit, no, doon sa Genesis 28. At ang ibig sabihin po ng Bethel is house of God, bahay ng Diyos. So, from the place of compromise, Shechem, a worldly life, the Lord calls Jacob, no, habang sila po ay nasa bagsak na kalagayan, puno ng takot, puno ng pangamba, magulong sitwasyon, dahil sila po'y lumayo sa bahay ng Diyos, doon sa Bethel. Eto ngayon, tinatawag siya ng Diyos, bumalik ka na sa Bethel. Bumalik ka sa bahay ng Diyos. No? Mga kapatid, ang bahay ng Diyos, Bethel, is the ultimate meeting place between God and man. Yan po yung meeting place doon sa Bethel. Meeting place ng Diyos at ang tao. Alam niyo ba kung sino po ang Bethel natin ngayon? It is Jesus Christ. Jesus Christ is our Bethel. Our place where we can meet God. Kasi ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life, no one comes to the Father except through me. So ang meeting place ngayon ng Diyos at ang tao ay ang Panginoong Hesukristo. You cannot come to God without Christ. Therefore, Jesus Christ is our living Bethel. Yan po yung sinasabi sa John 1:51 actually, no? Jesus Christ claimed na siya po yung hagdan kung saan nag-meet po ang tao at ang Diyos po ang bumababa. Hindi po ang tao ang umaakyat, kundi ang Diyos ang bumababa para abutin ang tao. So, dito nakikita natin na lagi pong umaabot ang biyaya ng Diyos sa mga taong tinawag niya. Na tayo, kapag tayo ay napapunta sa Shechem, napapunta po tayo sa world of compromise at doon napapahamak po tayo. Nandoon yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon, nag-i-initiate para abutin tayo at inaakay niya tayong bumalik doon sa lugar kung saan itinalaga niya na maging lugar ng ating buhay at doon natin mararanasan, matatanggap ang pagpapala, biyaya, kasaganaan ng ating Panginoon. So ang tawag ng Diyos kay Jacob na tumira sa Bethel ay hindi lang utos na lumipat ng lugar. Ito ay paanyaya na manatili siya sa presensya ng Diyos. Mga kapatid,
manatili sa presensya ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong panimula or a fresh start. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil tapat siya sa tipan, sa kanyang pangako. Because God is faithful to His covenant in Christ Jesus. Tayo ngayon na kay Kristo, tinatawag tayo ng Panginoon na manatili sa Bethel, which is your relationship with Jesus Christ. Your Bethel right now is your relationship with Jesus Christ because Jesus Christ is the Bethel where we can meet God. No? Again, kapatid, identify the Shechem in your life. Ano yung mga compromising act sa buhay mo na nagbubunga ng kalungkutan, nagbubunga ng kabigatan, takot. Nagbibigay ng takot sa iyo dahil nakipag-compromise ka sa mundo. Yung mga nagawa mong hindi tama. Well, don't condemn yourself. The Lord is calling you right now. Whatever your Shechem, the place where you have settled for a spiritual compromise, now that God is calling us, my friend, there's a call of God. Respond to God's invitation to come back to Him today. Pag tinawag ka ng Lord, anak, abay, lumabas ka na dyan. Umalis ka dyan, pumunta ka sa Bethel. Go back to your fellowship with Jesus Christ. Kaya ito po'y panawagan sa mga medyo nakakompromiso na sa Shechem ng kanilang buhay, no? Sa trabaho, sa negosyo. Dahil dyan, napalayo sila sa Bethel, sa bahay ng Diyos. Napalayo sila sa lugar kung saan itinalaga ng buhay ng Diyos para sa kanila upang maranasan ang tunay na ganap at kasiyasiyang buhay. Mga kapatid, sabi po ng Revelation chapter 2 verse 5, alalahanin mo kung nasaan ka bago ka nahulog. Nung tinawag ka ng Panginoon at ngayon ay medyo nakita mo, napapalayo ka na, nawawala na yung desire mo, yung appetite mo sa mga bagay ng Diyos, at medyo nalululong ka na sa mga bagay ng mundo, parang normal na lang sa'yo na hindi makapagsamba, normal na lang sa'yo na hindi mo makilala at kilalanin ang pag-ibig ng Panginoon. Kapatid, gumising tayo. Basahin mo ang Revelation chapter 2 verse 5. Alalahanin mo kung nasaan ka bago ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga una mong gawa. Ibig sabihin, your first encounter with the Lord, think about it, how much He loves you. Ito isang panawagan na balikan ang ating Bethel. Balikan yung unang tawag sa atin ng Panginoon. Ang rurok ng ating unang pag-ibig kay Kristo. O sabihin ko sa inyo, yan po yung pinakamaganda na buhay. Maaaring nag-i-enjoy ka pa sa Shechem ngayon, nag-i-enjoy ka pa dyan ngayon na para bang okay lang sa'yo. Pero sa totoo lang, honestly, may kabigatan sa puso ng isang tao na hindi naman dyan ang itinilaga ng Diyos na buhay sa'yo. Tinawag ka, naranasan mo ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo talaga may enjoy ang buhay, sabihin ko sa'yo. Kaya you have to go back to your Bethel. Go back to your relationship with Jesus Christ. Go back to the place where you can meet the love of God, and that is in Christ Jesus. So that is the call of God to Jacob. Pangalawang makita natin dito is yung pong cleansing of grace. The cleansing of grace. True worship requires putting away false gods and changing our garments. Dito po sa verse 2 ng Genesis 35, Jacob tells his household to put away foreign gods and purify themselves. Inutusan ni Jacob ang kanyang pamilya na itapon ang mga Diyos-Diyosan at magpalit ng kasuotan. So, tinawag siya nilang Diyos. Okay, puntan tayo sa Bethel. O, iwan niyo mga Diyos-Diyosan. Palitan yung damit ninyo. Magpalit kayo ng damit. Nang ibig sabihin, iwanan mo yung pong mga nakagawian mo, yung pong mga sinasandalan mo, yung mga Diyos-Diyosan mo. Iwanan nyo dito sa Shechem.
punta na tayo sa Bethel. Yan ang ibig sabihin po nitong pagpapalit ng damit at pagtanggal. Ibaon na lahat ng mga Diyos-Diyosan na yan. So, inutusan ni Jacob ang kanyang pamilya na itapon ng mga Diyos-Diyosan. Sa ilalim po ng kautusan, ang paglilinis ay ginagawa upang maging karapat-dapat sa Diyos. Pero dito po sa ilalim ng biyaya, under grace, ang paglilinis ay tugon natin dahil tinanggap na tayo ng Diyos. Actually, nilinis na tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ngayong na nakita mo na nilinis ka ng Diyos, ng kanyang banal na dugo, ginawa ka ng matuwid, lahat ng Diyos-Diyosan ng buhay natin ngayon ay handa na tayong ibaon. No? Ibinaon ng mga Israelita, ang mga angkan at anak ni Jacob, ang kanilang mga Diyos-Diyosan doon sa puno ng terebinto or oak tree. No? Ibinaon nila doon. Iniwan nila doon sa puno ng oak tree. Alam niyo ba na ang pagtatapon ng mga idols na to at pagpapalit ng damit ay actual na nangyari na sa atin sa espiritual na estado ng tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Ibinaon na natin doon po sa krus ng Kalbaryo ang ating pong mga Diyos-Diyosan. Kaya ibaon mo na yan, kapatid. Ang mga hindi mo pa na ibabaon, ibaon mo na yung mga Diyos-Diyosan na yan. Okay? Ay, ibig sabihin, sa spiritual, no? Doon sa krus, hindi lang pinatawad ang ating mga kasalanan. Ang kapangyarihan ng ating mga idols na yan. Minsan, idol mo pera, idol mo yung mong karangyaan, no? Minsan, yung takot, actually, yung takot, idol din yan eh. Anything that you are thinking over and over, much more than God, that is an idol. Eh, tingnan nyo, minsan, mas iniisip mo yung problema mo, mas pinagninilayan mo yung problema mo kaysa yung ginawa ng Diyos sa iyo. So, meaning, nagiging idol mo, anything that you are thinking over and over and you are giving value to think of and doon na rin ikaw naglulunoy, doon na rin mo ibinibigay yung time mo sa mga bagay na yan. Hindi lamang po yung mga graven images ang mga Diyos-Diyosan, kundi anything that you are putting higher value than God, that is idols. At yung mga idols na yan po ang naglalayo sa atin sa Diyos. Yan ang nagdala sa angkan ni Jacob doon sa Shechem, itong mga idols na to. So anything na nakita mo na nagdala sa iyo o nagpalayo sa iyo sa Panginoon, kapatid, that is an idol. Now, business is a blessing from the Lord. Work is a blessing from the Lord. Promotion is a blessing from the Lord. Pero, kung yung trabaho na yan, kung negosyo na yan, kung paghahanap buhay mo na yan, yung paghanap ng pera na yan, nagiging dahilan para lumayo ka sa Bethel mo, lumayo ka sa Panginoon, mapatigil lang yung pagsamba. Kapatid, idol yan. Hindi ibig sabihin itapon mo yung anak mo, itapon mo yung sa negosyo mo, no. Ilagay mo sa ilalim yan at gawin mong mas mahalaga ang Diyos. Okay? Ibaon mo yung pang-aagaw niya ng time na yan. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa walang time eh. Ayaw lang natin minsan kasi parang doon na tayo nakalin-on. Nagsettle na tayo doon na parang yun ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa atin. At parang hindi na natin kailangan ng Diyos. Kapatid, if God calls us, walang ibang ganap at sakdal na makapagbibigay ng magandang buhay, payapang buhay, kundi yung tawag ng Diyos sa atin. I tell you. So, hindi natin nililinis ang ating sarili, ang sarili natin para tanggapin tayo ng Diyos. Nililinis tayo ni Kristo, kaya may lakas tayong iwan ang mga idols na yan. Tinanggap na tayo ng Panginoon. Kaya meron tayong lakas na gawin yon. So, ang pagbabago ng mga idols, ang pagbabaon ng mga idols doon sa ilalim ng puno na ginawa nila Jacob ay anino ng ating pakikipagpako at pakikipaglibing. Ibig sabihin, yung we are crucified and buried with Christ at the cross. So kasama yan. Yun po yung shadow doon, yung picture doon.
na ibinaon nila, tayo naman, ibinaon na natin ang ating pong mga idolo doon sa cross ng Kalbaryo kasama si Kristo. So Jacob's family buried their idols under the oak tree or terebinth tree, no? And this prefigures the cross. When Jesus took our idolatry and buried our sins forever, we exchanged our gay-stained rags for His robe of righteousness. Kaya binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong damit ngayon. Kaya sabi po sa Isaiah 61:10, He has clothed us with the garments of salvation and righteousness. Kapatid, ikaw ngayon ay nadamitan na ng kaligtasan at katwiran. Ipakita mo yan. Ibaon na ang mga, mga functional saviors. Kaya suriin natin kung ano ang tinatakbuhan mo tuwing ikaw ay stress, malungkot. Kasi idol yan eh. Kung saan ka tumatakbo kapag ikaw ay pagod, stress, may pangangailangan o natatakot, no? Saan ka pumupunta, kapatid? Sa Diyos ba? Kasi kapag hindi sa Diyos, idol mo yun. Anything that you are running to every time you have a problem, kapatid, tingnan mo sarili mo. Sa kanino ka tumatakbo? Yung iba tumatakbo sa bisyo, tumatakbo sa pagsusugal, sa social media, tumatakbo na mag-isa, no? Para bang nagkakaroon ng self-pity. Yung iba naman talagang nagkakaroon ng labis na paggastos, ano? Para ialiw ang kanilang sarili. Diyos-Diyosan yan, kapatid. Dalhin mo ang anumang mga kabigatan mo sa paanan ng Panginoon at tanggapin mo ang kapayapaan na kay Kristo lamang matatagpuan. Glory to God. Sabi nga, nilinis na tayo. Sabi ng Ezekiel, ang ganda sa pagkasabi sa Ezekiel 36, verse 25 and 26. Winisikan ko kayo ng malinis na tubig at kayo magiging malinis. Lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong karamihan at sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Di ba? Yan ang pangako ni Lord. Ang Diyos mismo ang maglilinis sa atin at nag-aalis ng ating mga idolo. Hindi natin ito kayang gawin sa sariling lakas natin. Kung bakit kinakailangan dalhin mo sa Diyos yung mga idols na yan at magkaroon ka ng desisyon na ibaon yan, no? Dahil hindi natin kaya sa sarili natin. Okay? Pangatlo na makita natin dito is the protection of the promise. May pangako ang Diyos kay Jacob. God protects and sustains us by His grace, not our performance. Dito po sa verse 5, naging matindi ang takot ng mga nakapaligid na lungsod, kaya hindi nila hinabol si Jacob. Tingnan nyo sina Jacob, nung nakagawa sila ng hindi tama, natatakot sila. Pero tingnan mo ang protection ni Lord. Natatakot sila Jacob, pero higit na natatakot yung mga tao sa paligid, kaya hindi sila nilusob. Protection ng Lord yon. Akala mo, ikaw yung takot sa kalaban, yung pala, yung kalaban, higit na natatakot sa iyo. Yan po ang protection ni Lord. So, alam po nyo, doon po sa human nature, dapat pinuksa na si Jacob at ang kanyang pamilya dahil sa ginawa nila sa Shechem, no? Karapat dapat silang parusahan. Pero dito makita natin ang biyaya ng Lord, no? Grace is receiving what we don't deserve. And mercy is not receiving what we do deserve. Pakisulat nga po ninyo yan. Grace is receiving what we don't deserve. We don't deserve blessing. We don't deserve favor. We don't deserve love. We don't deserve goodness, and yet God gave it to us. At yung mercy naman, mercy is not receiving what we do deserve. We do we deserve punishment. We deserve condemnation. We deserve to be casted out. We deserve to be rejected, and yet God withhold those. He gave us mercy. Hallelujah. Prinotektahan ng Diyos si Jacob, hindi dahil sa matuwid siya, kundi dahil may pangako, may covenant, ang Diyos sa kanyang lahi, at kung saan din magmumula ang Mesiyas. Tayo po ay pinoprotektahan din ni Lord dahil tayo ay kanyang mga anak. Hindi dahil sa mabait ka.
Pare-parehas tayong may flaws, kapatid. Pare-parehas tayong may mga pagkukulang. Ang magyayabang lang talaga, yung tingin niya sa sarili niya, mas banal siya kaysa sa iba. Hindi ko alam kung sino mo mas banal. Kung nakikita mo yung sarili mo na parang mas banal ka kaysa iba, magyayabang ka talaga. Pero pag tumingin ka sa Diyos, ay pare-parehas lang tayo na nangangailangan ng habag at awa ng Panginoon. Kaya ang security natin, mga kapatid, ay hindi nakadepende sa ating katapatan, kundi sa katapatan ng Diyos. Pakisulat nga ninyo dyan. My security depends not on my faithfulness, but on God's faithfulness. So ang security mo ngayon ay sa katapatan ng Diyos. Si Jesus ang umako ng paghabol at poot ng kasalanan doon sa cross upang tayo ay makalakad sa ganap na kalayaan at protection. Alam niyo, dito po sa Psalms 103 verse 10, Psalms 103 verse 10 says, hindi niya tayo pinapakitunguhan ng ayon sa ating mga kasalanan. Na ginagantihan man tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. So, hindi tayo pinakitunguhan ng Diyos sa ating mga kasalanan at hindi rin tayo ginantihan sa ating mga kasamaan. Alam niyo, ito po ang eksaktong naranasan ni Jacob nang protektahan siya ng Diyos mula sa kanyang kaaway sa kabila ng kasalanan ng kanyang pamilya. At ganyan din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung tayo po'y nagkasala, nagkamali, nilipol tayo ng Diyos, wala na tayo. Wala na. Actually, wala na isa sa atin ang matitira. Sino sa atin ang makakapagsabi na, ako ang matitira? Dahil matuwid ang pamumuhay ko. No, lahat tayo may pagkakamali. May mga hidden tayo. Pwedeng hindi mo nakikita, no? Pero nakikita ng Diyos yan. Kaya itong Psalms 103 verse 10, naku po, tamang-tama sa atin ito. No? That is a verse for you. Panghawakan mo yung verse na yan. Psalms 103 verse 10. Ang proteksyon natin, mga kapatid, ay nakatali sa katapatan ng Panginoon. Hindi sa ating perfectong performance. 2 Thessalonica chapter 3 verse 3 says, ngunit tapat ang Panginoon na mapapatatag sa inyo at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Praise God! Tapat ang Diyos na magpapatatag sa atin at mag-iingat sa atin laban sa masama. 2 Thessalonica chapter 3 verse 3. So kung paano pong hinarangan ng Diyos ang paghabol ng mga kaaway kay Jacob, hinarangan din niya, no? Hinarangan din ng Panginoong Yesus ang hatol at parusa na dapat ay hahabol sa atin. Kaya Romans chapter 8 verse 1 says, wala nang anumang hatol sa mga nasa kay Kristo. So kung meron pong hahabol sa ng mga hatol, dahil po sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, hinarangan ng Panginoong Yesus. Nakaharang siya. Nandito ka sa loob. So, hindi ka na ngayon mahahabol ng anumang hatol. Yan po ang ibig sabihin ng Romans chapter 8 verse 1. Kaya kapatid, palayain mo ang iyong sarili sa multo ng nakaraan. Maring yung iba sa atin, no, lagi tayong nag-iisip sa mga nakaraan, yung magkukulang pagkakamali natin. Palayain mo na ang sarili mo sa isip mo sa multo ng nakaraan. Kung binabagabag ka ng mga maling desisyon mo noon, alalahanin mong ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na proteksyon laban sa hatol ng kaaway. Ay lumakad ka na may kapanatagan, may kumpiyansa, hindi dahil sa wala kang pagkakamali, kundi dahil tapat ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Praise God. And lastly, no, tapusin na natin to. God reaffirms our identity as His children, secure in His covenant. So dito, muling ipinaalala ni Lord ang kanyang tipan kay Jacob. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, ipinaalala po ni Lord yung identity niya. Ang pangalan mo ngayon ay Israel. Doon sa verse 10, no, sabi ni Lord, your name shall not be called Jacob anymore but Israel. Jacob ang pangalan mo. Ngunit, hindi ka natatawaging Jacob kundi Israel.
So, ang pangalang Jacob, alam natin, ay, manggagansyo, manunubang, ano ba, deceiver, cheater. O, di ba? Kahit na naging urong-sulong ang pananampalataya ni Jacob, no? Hindi binago ng Diyos ang kanyang isip. Hindi nag-change of mind si Lord. Nako, ayaw ko na sa'yo, maghanap na lang ako ng ibang tao. Para doon ko na lang pagmumulan, doon ko na lang ibibigay ang pangako. Hindi ka karapat-dapat. Dito mo makikita talaga mga kapatid na kapag ang Diyos po'y tumawag, kahit na ikaw ay balibalintuang at katulad po ni Jacob, nako, hindi nagbabago ang isip ng Panginoon kundi hindi siya pumunta kay Jacob para ipaalala at sabihin o isa-isahin ang kanyang mga nagawang kasalanan, kapalpakan sa buhay, kundi para muling ipaalala, Jacob, tinawag kita mula ngayon, hindi na Jacob, hindi na mandarambong, hindi na manggagansyo, hindi na manunubang, hindi na cheater ang pangalan mo, kundi Israel. Ang ibig sabihin, prinsipe ng Diyos. So, muli po dito na pinaalala ng Diyos kay Jacob ang bago niyang pangalan. So, kapag tayo po ay nasa Panginoong Yesus, hindi na tayo tinitingnan ng Diyos base sa ating mga kabiguan o sa ating lumang pagkatao. Sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay tinatawag ng banal, you are saints, you are chosen, you are a child of God. Pakisulat nga po ninyo dyan mga kapatid, I am holy, I am saints, I am chosen, I am a child of God. That's who you are right now. Kahit na kung minsan ay nagkakamali ka pa. No? Kahit nagkakamali ka pa, yan ang tawag na sa'yo. Kasi pinalitan na ng Diyos yung pangalan mo. Hindi na yung dating pangalan mo na Walter na ganito, Walter na ganyan, Walter na mahina, Walter na hindi na. Ang ating bagong pangalan at pagkakakilanlan, mga kapatid, ay itinakda na ng Diyos bago pa man natin siya makilala. Nakatago na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, maganda po yung pagkasabi dito sa Ephesians chapter 1, di ba? Verse 4 and 5. Bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili na niya tayo kay Kristo upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Itinalaga niya tayo upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Would you imagine? Ang pagpili ng Diyos ay hindi po nakabase sa iyo pong buhay kasi nga po, wala pa ang mundo, nakatakda na tayo, pinili niya na tayo. Ang sabi niya, no, bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili niya tayo kay Kristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagpili niya, hindi po nakabatay sa performance mo, sa anumang ginagawa mo. Kasi nga, before the world began, before the creation of the world, God has chosen you. Hallelujah! Kaya huwag kang magabagabag. Huwag kang mabagabag na baka magbago ang isip ng Panginoon, i-withdraw niya yung pagpili niya sa iyo, i-withdraw niya yung kaligtasan mo, i-withdraw niya yung pagpapala, yung pabor para sa iyo, o di kaya i-withdraw niya yung calling niya sa iyo, hindi ka na pwedeng gamitin. No! Mga kapatid, kung meron magsasabing ganyan, at yung iba pastor pa, huwag mong pakinggan yun. Pakinggan mo ang katotohanan, hindi nagbabago ang tawag ng Diyos. At hindi nagkakamali ang Diyos. Pakisulat nga po ninyo dyan. Hindi nagkakamali at hindi nagbabago ang tawag ng Diyos. So, kahit minsan nag-aasal Jacob na tayo, no? Nag-aasal manunubang, nag-aasal manggagansyo, nag-aasal cheater tayo, nag-aasal asal Jacob, no? Hindi hihinto ang Diyos hangga't hindi natapos ang paghubog sa atin bilang Israel o prinsipe ng Diyos. Oo, yung pong mga pagkakamali natin, hindi ibig sabihin po na natutuwa ang Diyos doon. Actually, ayaw nga ni Lord yun kasi nga, every pagkakamali natin may consequences, tayo pong nahihirapan at ayaw ng Diyos na nakikita niya na tayo pong nahihirapan dahil sa bawat pagkakamali, sa bawat kasalanan, meron pong consequences yan. At syempre, bilang magulang natin, hindi po natutuwa. Wala pong magulang na natutuwa sa parusa na natatamasa ng isang anak dahil sa kanyang pagkakamali. Of course, hindi ayaw ng Diyos yun. Kaya lang,
Dahil sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon, hindi po siya titigil sa pagtawag sa iyo, hindi kanya lulubayan hanggat hindi niya nakikita yung bagong katauhan na ibinigay niya sa iyo. At dyan po ang sinasabi ng Philippians chapter 1, verse 6, na siya na tumawag sa atin, nagsimulang tumawag sa atin ay kanyang tatapusin. Gagawin niyang ganap ang buhay natin. Ako'y naniniwala na ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Philippians 1:6. So sa tuwing sasabihin ng isip mo na ikaw ay isang kabiguan o marumi o walang kwenta, kapag sumasagi sa isip mo na wala akong kwenta, marumi ako, I'm not worthy, or failure ako, failure, o wala, puro bagsak ako, bagsak lahat ng mga ano ko, tuwing sumasagi sa isip mo yan, kapatid, kontrahin mo yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay bagong nilalang kay Kristo. Ako ay pinatawad at ako ay lubos na minamahal ng Diyos. Amen? Come on, write it down. I am forgiven. I am accepted. I am God's beloved. So sa tuwing tumasagi sa isipan mo yung mga condemnation na yan, yung mga failures mo, yung unworthiness mo, yung mga even though people are saying something bad against you, or maybe people are disqualifying you, my friend, don't listen to their words, but listen to the words of God and know who you are right now. You are forgiven. You are a child of God. You are accepted. You are God's beloved. So agree with what God says about you rather than your inner instinct or inner critic. Kasi meron tayong inner critic yung self-condemnation. May self-condemnation ka na, meron pang condemnation ng mga tao sa paligid mo, pinutakti ka na. Pero every time na umaatake yun, you have to agree not with your inner critic, not with your persecutor outside, but to the Word of God. Speak promises of Scripture over your identity when you feel condemned. Speak it. At patuloy na alalahanin natin ang pagtawag ng Diyos kay Jacob. So this is the message of the Lord for us this morning. Father, thank you so much for giving us, Lord God, a beautiful message of your call of grace, Panginoon, na kami po ay bumalik sa Bethel kapag kami po ay napapasadlak sa compromise. Thank you for the grace to, the call of grace to a fresh start, Lord. Thank you. And let this take place to every one of us. In Jesus' name. Amen and amen.